manggagawa. Higit sa lahat sa ating Panginoon. Kakaunti na lang po yung ating oras. At ako po ay bibilisan ko na lamang po. Pero dalayan ko po at nakikiusap ako na sundin niyo po ako ngayong gabi ng mabilis, no? Upang ating pag-aralan itong bagay na ito. This is the continuation ng ating napag-aralan kagabi na nag-preach na si Brother Rito na sinabi niya, ang mahalaga ay ang wakas ng lahat, hindi ba? Sapagkat nababatid natin na ang wakas ng lahat ang siyang pinakamahalaga. The end justifies the means, hindi ba? No? So, yung ngayon, kapatid, is the continuation ng ating napag-aralan. I-expand natin ng kaunti. At ito yung pinamagatan natin, inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid. In English, it's God's sovereign goodwill and providence. So, pag-aaralan natin, it's the sovereignty of God. No? And in English, yung inilagay ng Diyos para sa kabutihan, God meant it for good. Yun yung ibig sabihin nun sa English, kapatid. At yung ating key verse for today is Romans chapter 8. Pero bago natin i-tackle yung ating key verse, story time muna tayo. No? Istorya natin ngayong gabi, kapatid, sa Old Testament. Babalik tayo sa Book of Genesis, no? At pag-aaralan natin yung storya ni Jose. Pag-aaralan natin ito kagabi, kapatid, no? Na preach nating beloved preacher, Brother Lito, na si Jose or Joseph in English ay ang pinaka-paboritong anak ni Jacob, no? Jacob is also known as Israel, kapatid, no? Si Jacob, ang kanyang other name or also known as Israel, sa kanya nang galing yung pangalan ng bansa ng Israel. At ang kanyang mga anak ay 12, kapatid. 12 yung kanyang mga anak, no? At yung mga 12 na anak ni Jose, mula sa dalawang asawa, sila yung ipinangalan sa mga 12 tribes of Israel, no? Kung alam niyo yung kwento, ganun yung nangyari, okay? At isa sa mga anak ni Jacob or ni Israel ay nangangalang Jose or Joseph. Siya yung pinakapaboritong anak ni Jacob o ni Israel. Basahin natin sa Genesis chapter 37 verse 3. Ito yung kung paano minamahal ni Jacob o ni Israel si Jose. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa sa lahat niyang mga anak. 12 yung kanyang mga anak, kapatid. Pero meron siyang paborito. Yun yung problema kay Israel. Meron siyang paboritong anak, no? Si Jose daw yung higit kaysa sa lahat niyang mga anak sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan. Ibig sabihin, si Jose kasi, kapatid, si Joseph is second to the last, no? Pangalawang bunso, no? Kumbaga matanda na siya nung naipanganak si Jose, no? Para sa kanya, siya yung paborito niyang anak. At siya'y iginawa ng isang tunika or robe na may sari-saring kulay, kapatid. Dito nag-umpisa ang lahat, kapatid, no? Nung nagpagawa si Jacob or si Israel ng isang robe, kapatid. Kapag sinabi robe kasi, alam niyo ba yung pinapatong sa tao kapag nag-hotel tayo, no? Yung robe na yon, kapatid, nung unang panahon, it symbolizes something that is very important or very precious. Sa isang household, kapatid, o sa isang bayan, o sa isang bansa, kapag ang tao ay naka-robe, kapatid, or tunika, ibig sabihin siya ay mayroong royalty status. Ibig sabihin meron siyang may say siya sa buhay. No, mayaman, either mayaman siya, anak siya ng hari, no? At itong si Jose ay pinagawa ng isang robe. Hindi lang siya robe, kapatid. Ito'y rainbow, kapatid. Iba't iba yung kulay ng robe na ito. At noong mga unang panahon, kapag iba't iba ang kulay ng robe, ibig sabihin, special ka, kapatid. Bala mo kay bibingka, tikang ebon-buro, at saka extra cheese. Ne? At mangungut niya pa, kapatid. Ganon si Jose kay Israel or kay Jacob, no? At ano nangyari, kapatid? Nung nangyari yung bagay na yun, sa 4, nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minahal ng kanilang ama ng higit kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid. Of course, nung nakita ito ng kanyang mga 11 na kapatid, siya'y kinapuotan. Makikita mo yung word na yon. Siya'y kinapuotan. Nagkahalit sila sa kanya, siya'y kinapuotan nila at hindi sila nakipag-usap ng payapa sa kanya. Ibig sabihin nito, dahil sa selos, nagalit at napuot sila sa kanilang kapatid na si Jose. No? At sa 5, ngayon, huwag kayong magdalamhati o mamaya pala to. No?
So makikita natin dito na nagsaselos pala yung kanyang mga kapatid. So ano nangyari? Alam na natin yung kwento, no? Iniligaw si Jose, no? Tinapon muna sa well, sa balon, no? Pero sabi nila, ay hindi pwede yan, hindi pwede. I-stage na lang natin, no? Pagtaksilan natin. Stage na lang natin, kunwari na kain siya ng oso, gano'n, no? So ginawa ng magkakapatid na ito, ibinalik ang tunika sa kanilang ama na si Israel na puno ng dugo, no? Upang maisip ng kanilang ama na si Israel, si Jose ay namatay na. Napatay na ng oso. Pero ang totoo na nangyari, yung magkakapatid, ibinenta si Jose sa mga Midianites, kapatid. Mas laling Midianites, ito yung mga lahi ng tao na nakatira sa desyerto sa labas ng Ehipto. Kung alam niyo yung storya ni Moises, di ba, mayroong Egypt, tapos sa tabi ng Egypt, meron yung tao na Goshen, kung saan nakatira yung mga Israelita. At sa labas na yon, malaking disyerto, at yung mga nakatira doon, kapatid, na tao sa kanila ay mga Midianites, no? At itong si Jose ay binenta sa mga lahing yon, sa mga Midianites, na yung mga Midianites na ito, dahil malapit sila sa Ehipto, at sila'y mga slave traders, kung sila slave traders kapatid, ginagawa nila, bumibili sila ng alipin, tapos ibebenta nila sa mga mayayaman na tao. So binili nila si Jose ng murang halaga, tapos ibinenta siya sa Ehipto. Alam niyo ba kung sino nakabili kay Jose? Alam na natin yung kwento, si Potiphar. Sino si Potiphar? Isa siyang parang general or guard ng Pharaoh, kapatid, no? At itong si Potiphar na ito ay nalugod kay Jose. Ngunit ang kanyang asawa ay pinagtaksilan, no? Parang in-stage, no? Parang binlockmail si Jose. Sineduce niya si Jose, kapatid, inakit niya, pero si Jose ay hindi nagpatukso at hindi nagustuhan ng asawa ni Potiphar. Ano nangyari? Sinabi niya, no? Binlockmail niya, para siniraan niya si Jose, ano sinabi niya? Si Jose daw ay nagtangka sa kanya. So ano nangyari? Pinakulong ni Potiphar si Jose sa kulungan. Dala natin yung kwento, no? Napakasalimuot na nangyari kay Jose dahil lang sa pagtataksil ng kanyang mga kapatid, dahil sa pagseselos nila doon sa nagawang tunika ng ama niya para kay Jose, no? Ganun lamang yung dahilan. Napakasama na ginawa ng mga kapatid. Ano siya ay nasa bilangguan dahil nakapag-interpret siya ng dreams, meron siyang gift of dream interpretation, no? Nalaman ito ng Pharaoh at nagpa-interpret sa kanya, at nalaman ng buong Ehipto at ni Pharaoh na magkakaroon pala ng taggutom, no? 7 years of famine. So ano yung ginawa, kapatid? Dahil nalaman ito ng Pharaoh, nakapaghanda sila. At nung dumating yung taggutom, hindi sila nagutom kasi nakapaghanda sila, marami silang nalagay sa kanilang mga kaban, marami silang nalagay ng mga trigo o mga butil ng palay sa kanilang mga kaban. At ang nangyari, kapatid, ang Ehipto ang naging sentro ng kalakalan noong mga oras na yon. Lahat ng mga bansa na nasa paligid ng Ehipto ay nagugutom, so lahat ng mga bansa ay nagpupunta sa Ehipto para bumili ng kanilang mga trigo. Kasi sila ay nakapag-imbak ng kanilang mga trigo. At isa sa mga bansa na pupunta sa Ehipto ay ang Israel. At nakita natin doon kung sino yung mga nagpunta sa Ehipto upang bumili ng kanilang mga bigas. Wala niyo sino? Ang kanyang mga kapatid. No? Dahil nagugutom na yung mga kapatid, wala silang makain, nagpunta sa Ehipto upang bumili ng bigas. So mababasa natin dito sa Genesis chapter 45 verse 5, nung magkita sila, si Jose at mga magkapatid, ang mga magkapatid na ito, hindi nila nakilala ang kanilang kapatid. Kasi sa isip nila, namatay na si Jose. No? Or alipin pa rin si Jose. At hindi nila lubos na kalain ang kanilang ang tao na nasa harapan nila. Ang tao kung sino ang dahilan kung bakit nila silang nakakain ay ang kanilang kapatid na kanilang binenta sa pagkaalipin. No? Ngunit si Jose ay nakilala ang kanyang mga kapatid. At nung mga oras na yun, nagpakilala si Jose, ano yung nangyari? Ang mga kapatid ay natakot. Ang magkapatid na ito ay natakot ng mga oras na yun. Hindi nalalubos maisip na ang tao na nasa harapan nila ay ang kanilang kapatid na kanilang pinagtaksilan. Kapatid, ginawan ng kasamaan dahil lamang sa selos nila. No? Masama ang intensyon ng magkakapatid na ito. Pinlalo nila yung masamang gagawin nila sa kapatid nila, kapatid. No?
Ito yung ginawa ng magkakapatid na ito. Ngunit sa mga oras na yun na nasa harapan nila si Jacob, ito yung sinabi ni Jacob sa kanila. 45 verse 5. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, ang sabi ni Jacob, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Ano yung makikita natin dito? Si Jose. Ano ba sinabi ko? Jose. Si Jose, ang sabi niya dito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Ano yung idinahilan ni Jose? Hindi niya sinabi sa mga kapatid niya na lubos na nagagalit ako sa inyo dahil sa ginawa niyo sa akin. Bagkus hindi. Na nalaman ni Jose na ang nangyari sa kanyang kasamaan o masama na ginawa ng kanyang mga kapatid, na ginawa ng asawa ni Potiphar, ay mayroong dahilan. May layunin ang Diyos kung bakit siya napunta sa sitwasyon na yon. At anong sinabi ni Jacob nung nalaman niya yung layunin ng Diyos? Jose, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Ito yung nalaman ni Jose. Na kaya siya nandoon sa sitwasyon na yon dahil ang layunin ng Diyos para sa kanya, although masama yung nangyari sa kanya, although kasamaan lahat ng nangyari sa kanya, ay mayroong kabutihan na layunin ng Diyos sa buhay ni Jose. Ito ay yung magligtas siya ng buhay. Kaya nga, sa mga oras na yun, kapatid, na kaya niyang patawarin yung kanyang mga kapatid. Hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Basahin natin sa 45 verse 7. Sabi pa nga niya, sinugo ako ng Diyos na una sa inyo. Ito lang yung sinasabi ni Jose, kapatid. Ang Diyos ang dahilan. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ako narito. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ibinenta ninyo ako sa pagkaalipin. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ako ay nabilanggo. Ang Diyos lahat ang dahilan. Ito yung sinasabi ni Jose. Ito yung sovereign will ni God. Siya lahat ang gumagawa ng mga bagay na yan. Sinugo ako ng Diyos ng una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Ano ibig sabihin nito? Ang dahilan kung bakit si Jose ay napunta sa sitwasyon na yan upang maraming mga tao ang maligtas. Kasama na doon ang bansang Israel. Kung hindi napunta si Jose sa sitwasyon na iyon, ay wala sanang bansang Israel sa mga oras na ito. Patay na si Jacob, patay na ang magkakapatid, patay na lahat ng mga galing kay Abraham. At ang pangako ng Diyos ay hindi na mangyayari sa mga Israelita. Kasi namatay na sila. Pero dahil ang layunin ng Diyos ay nangyari kay Jose, ibig sabihin ang layunin na ito ay natupad ng Panginoon sa pamamagitan ni Jose. Basahin natin sa Genesis 50, 17 to 20. Bumalik yung magkakapatid kay Jose. No? At ang magkakapatid nito ay meron silang dalang mensahe mula sa kanilang ama na si Jacob. Ang sabi dito sa 50, 17, 20, "Ganito ang inyong sasabihin kay Jose," ang sabi ni Jacob, "Hinihiling ko na ipatawad mo ang mga pagkakasala ng iyong mga kapatid at ang kanilang pagkakamali sapagkat sila'y gumawa ng kasamaan sa iyo." Tingnan natin yung word na yun. Ang magkakapatid na ito ay gumawa ng kasamaan. Bakit nasabi ito ni Jacob? Kasi pinlano ng mga magkakapatid na gumawa sila ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi ito like spur of the moment. Talagang pinlano nilang gumawa ng masama sa kanilang kapatid. No? Ito yung estado ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao, kung wala ang Diyos sa buhay nila, sila ay natural na masama. Natural na makasalanan. Imagine, these are the chosen people of God. Pero dahil sa kanilang fallen nature, kapatid, mula kay Adan, ang kanilang pagdanasa ay gumawa ng masama. No? Kaya nga gusto ni Jacob, no? ay patawarin sila ni Jose. No? At sa 18 mo, babasa natin dito, hinihiling namin, sabi ni Jacob,
Inihiling namin na ipatawad po ang pagkakasala ng mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama. Si Jose ay umiyak nang sila ay magsalita sa kanya. Ano yung nangyari? No? Itong si Jose, kaysa sa magalit siya sa kanyang mga kapatid, nung makita niya ang pagsisisi ng magkakapatid na ito at ang pagsisisi ng kanyang ama, ang kanilang kapatid na kanilang ginawan ng masama, ay naiyak pa, kapatid. Marahil hindi lubos maisip ni Jose noong mga oras na iyon na nasa harapan siya na dapat sana'y ang mga tao na ito na kanyang mga kapatid ay pinagtaksilan siya, ginawa siya ng masama. Dapat meron siyang galit sa kanyang puso, meron siyang poot, pero wala, kapatid. Siya ay umiyak sa harapan ng kanyang mga kapatid. Sa 18, ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito, kami ay iyong mga alipin. Sounds familiar? Noong Father's Day, ano yung napag-aralan natin? Sino kasi yon? Si Prodigal Son. Nung si Prodigal Son ay wala nang makain, sabi niya, mabuti pang bumalik na lang ako sa aking ama at ako'y maging alipin niya. Kasi mabuti pa na ako'y alipin ng aking ama, hindi ako magugutom. No? Kapag ikaw ay nagpakaalipin, kapatid, this is showing what? Humble. Humility. Pagiging humble. No? Pagpapakababa. No? At itong mga kapatid nito ay nagpakababa sa harapan ng kanilang kapatid na kanilang nagawang masamang bagay, kapatid. Nagawan ng masamang bagay. Itong magkakapatid na ito ay nagpatira pa sa harapan ng kanilang kapatid at inialay ang kanilang buhay bilang alipin. Sila ay nagpakababa. Sino pa kasi yung nag-anyong alipin para sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagpakababa. No? Nag-anyong alipin para sa atin. At ano ang responde ng kanilang kapatid? Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Ang sabi ni Jose, well, huwag kayong magsisi sa akin. Huwag kayong matakot sa akin. Ako ba'y Diyos? Ako ba? Sa akin ba kayo nagkasala? Ito yung sinasabi ni Jose. No? At nung mga oras na yon, mayroon pang sinabi si Jose na isang bagay na kailangan nating tandaan sa oras na ito, na ang pamagat ng ating pinag-aaralan. Ang sinabi ni Jose rito, kapatid, ay ang ating key verse na pag-aaral natin ngayong gabi. Kayo'y nagnasa ng masama labang sa akin, ang sabi ni Jose. Kayong magkakapatid, ang inyong pagnanasa, ang inyong nais, ay gumawa ng masama, pinlano nyo lahat ng bagay na yan, pinagtaksalan ninyo dahil sa inyong poot at galit sa akin. Kayong pinlano nyo itong masamang bagay na ito sa akin, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Pero tingnan mo kung ano responde ni Jose. Ngunit, inilagay ng Diyos itong masamang bagay na ito, itong pagnanasa ng magkakapatid na ito, ay inilagay ng Diyos para sa kabutihan. Makikita mo dito, kapatid, na kahit masama yung ginawa ng magkakapatid, kahit masama yung nangyari kay Jose, pero ang plano, ang layunin, ang paglalagay ng Diyos sa nangyaring masamang ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sabi nga ni Brother Lito kagabi, ang wakas, ang pinakamahalaga. No? Hindi mahalaga yung lakbayin natin ng masasamang pag-uusig ng mga bagay na ito na ginagawa ng mundong ito. Ang wakas ay para sa ikabubuti. Ito yung sinabi ni Jose, no? Nalalaman ni Jose sa kanyang buhay na ang nangyari sa kanyang buhay na masamang bagay ay plano ng Diyos para sa kanya. Ito'y layunin ng Diyos para sa kanya. Ito'y kalooban ng Diyos para sa kanya. Ang tawag dyan, kapatid, is providence. This is God's sovereignty. Naiintindihan ni Jose kung ano man yung nangyayari sa buhay niya, ang Diyos ang dahilan at mayroon lagi siyang layunin. At ang layunin na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Basahin natin, di ba? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin,
Ngunit inilagay ng Diyos ang kasamaan na ito para sa kabutihan. Ano yung dahilan? Upang mangyari ang gaya sa araw na ito. Ano? Upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Yun yung dahilan kung bakit ang masamang bagay na nangyari kay Jose. Ibinenta siya sa slave. Kung hindi ibinenta si Jose sa mga Midianites, hindi siya magiging alipin ni Potiphar. At kung hindi siya pinagtaksilan at binlockmail ng asawa ni Potiphar, hindi siya makukulong. At kung hindi siya makukulong, hindi niya makikilala ang Pharaoh. At kung hindi niya makikilala ang Pharaoh, hindi siya magiging tagapangalaga ng mga pagkain sa Ehipto. At kung hindi nangyari yun, kapatid, mamamatay ang buong Israel. Amen. Ang mga kasamaan na nangyari kay Jose ay naging mabuti. Ito'y para sa ikabubuti ng lahat ng mga inililigtas ng Diyos. Kaya upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao, ang nangyari kay Jose ay layunin ng Diyos. Nagsimula ito sa masama at ito'y natapos sa mabuti. Nangyayari minsan ito sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng karamdaman, nagkaroon tayo ng problema, nawalan tayong trabaho, meron tayong pagsubok sa buhay, no? Inuusig tayo ng ating asawa, inuusig tayo ng ating mga kapitbahay, nanong gagawin mo, Ken? Nanong luluban mo ngayon? Naman totoo yan. Nakamamiras langit, gagawin mo ngayon. Yung mahalaga dapat mahayap kang tao. No? Yan yung mga sinasabi ng mga tao na inuusig patuloy lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ang sinasabi nila na ang lahat ng mga nananampalataya kay Kristo ay mga hangal dahil sila'y naniniwala sa mga bagay na hindi nila nakita. No? Minsan ganyan yung mangyayari sa buhay natin. Pero tingnan mo ang nangyari kay Jose. Nagalit ba si Jose nung makita niya ang kanyang mga kapatid? Hindi. Kung tutusin, meron siyang karapatan magalit, hindi ba? Sino ba yung hindi magagalit na ikaw ay binenta ng iyong sariling kapatid? Ibinenta ka upang ikay maging alipin at pabayaan kang mamatay. Sinong hindi magagalit doon? Pero tingnan mo, dahil naiintindihan ni Jose na ang nangyari sa kanya ay mayroong dahilan, dahil naiintindihan ni Jose, kahit masama yung nangyari sa kanya, alam niya ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Nalalaman ni Jose na ang mga nangyayaring masama sa kanya, ang Diyos ay may layunin para dito sa mga bagay na ito. Nung nakaharap na niya ang kanyang mga kapatid, kaya sa magalit siya, sino ang sinabi niya? Lahat kayo, ang pagnanais ninyo ay masama. Ngunit ang Diyos ay inilagay ang inyong kasamaan para sa ikabubuti at napatawad niya ang kanyang mga kapatid. Minsan kasi ganyan yung kailangan natin. Meron tayong mga kaaway sa ating buhay. Diba? Meron tayong pinagseselosan, naiinggit tayo sa kanila. Diba? Tapos naiinis tayo sa kanila. Hindi no, yung kapitbahay mo na laging malakas yung kanyang stereo, naiinis ka sa kanya, naiirita ka sa kanya. Bakit? Kasi naiinggit ka sa ako din, malakas yung stereo ko. O, parang ganyan. Ganyan kasi tayo, bilang mga tao. Nagagalit, naiinggit, naiinis. No? Pero kung nalalaman mo na ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, mga kasamaan man yan, pag-uusig ng mundong ito, karamdaman, kahirapan sa buhay, pagdurusa, pighati, ang mga nangyayaring yan sa buhay natin, kapag nababatid mo na kaya nangyayari yung mga bagay na yan ay dahil pinahintulutan ng Diyos at ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay at naiintindihan mo na ang Diyos ng lahat ng bagay, siya ang may control sa lahat ng bagay, alam mo na ang kanyang mga pangako ay mangyayari at mangyayari sa buhay mo. At hindi ka mananatili sa estado na wala kang pag-asa. Hindi ka mananatili sa estado na parang ikaw ay mag-give up na, kapatid. At sa mga oras na yun, nung makita ni Jose ang kanyang mga kapatid dahil nababatid niya na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Kung baka parang sinabi na lang ni Jose sa kanyang mga kapatid, mga kuya, hindi nyo kasalanan yan.
Although masama kayo, huwag kayong magsisi sa akin. Hindi kayo nagkasala sa akin. Nagkasala kayo sa Diyos. At huwag kayong magalala. Kung kayo, ang inyong pagnanasa ay masama para sa akin, pero ang Diyos, ang kanyang plano ay para sa ikabubuti naman ng lahat. Minsan ganyan kasi yung nangyayari sa buhay natin, no? Akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero tandaan mo, ang Diyos ay may kapamahalanan sa lahat ng bagay. God is sovereign in all things. May control siya sa lahat ng bagay. Kahit ang cancer mo sa baga, ang Diyos ay hinayaan na mangyari yung mga bagay na iyan. No? Kahit nung si Job, kapatid, ay pinaparusahan ng demonyo, no? Nung si Job ay tinetest ng demonyo, bago gawin ng demonyo yun, humingi pa siya ng pahintulot sa Diyos. Because God is sovereign over all beings, sa mga lahat ng kanyang mga nilikha. Kahit ang demonyo pa ay walang magagawa sa kalooban ng Diyos. No? Kung tatandaan natin ito na ang mga nangyayari sa buhay natin, ang Diyos pa rin ay may control. Ibig sabihin, ang Diyos ay may kapamahalanan sa lahat ng bagay. Dahil dito ang tao ay natutong magtiwala sa Diyos. Kapag alam natin na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay, alam natin na ang Diyos ay may kapamahalanan sa lahat ng buhay, siya ay may, sa lahat ng bagay, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay nasa palad ng kanyang kamay. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nagdurusa, alam mo, ang Diyos pa rin ay may control ng mga bagay na ito. At hindi tayo mawawalan ng tiwala sa Kanya. Sapagkat alam mong kahit ikaw ay lubog sa kahirapan, kahit ikaw ay nasa ibaba, mayroong plano ang Diyos para sa iyo sapagkat siya ay nangako. Pag-aaralan natin maya-maya lamang. Dahil sa tiwalang ito, sa pananampalatayang ito, tayo ay natututong magpatawad. Nalalaman natin na, kaya pala pinagkasana ako itong kapitbahay ko kasi baka hinahubri. Pero patawaran din. Kasi po, tetestingan na ako pala ni ginuta mo. Poto, palagkasangke mo naman kaya pali ko bunto. Pero huling binayo na ako ng Ginoo. Patawaran ko rin. Nalalaman mo na ang lahat na nangyayaring masama sa buhay mo ay para din naman sa iyong ikabubuti. Lahat ng mga nangyayaring karamdaman sa buhay mo, Sister Casey, kaya ka nandyan sa sitwasyon na yan, ay para din sa iyong ikabubuti. Dinala ka ng Diyos sa sitwasyon na yan upang malaman mo sa buhay mo kung ano ang mas importante sa lahat. Ang Diyos at ang iyong kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. At kung ito'y iyong paniniwalaan sa iyong buhay, kahit anong mangyari, tayo ay may kagalakan. Hindi ba? Sabi nga ni Pablo, si Pablo kapatid, siya ay naging apostol kahit isang araw hindi siya naginhawaan sa buhay. In fact, ang sabi nga ng Panginoon kay Ananias, bago siya ipanalangin, ang sabi ni Ananias, sabi ng Panginoon kay Ananias, siya ay magiging apostol at siya ay magdurusa. He is the suffering apostle, kapatid. Walang araw na naging maginhawa ang buhay ni Pablo, kapatid. Pero mayroon siyang kagalakan sa buhay. At ang kagalakan niya ay nakatuon sa kagalakan na natamo niya nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Imagine, hindi man niya ginusto, ang kanyang layunin ay masama. Pero dahil sa mga oras na iyon, dahil nais ng Diyos na siya ay maging Kristiyano, kahit labag sa kanyang kalooban, siya ay na-convert, kapatid. Siya ay naging Pablo. At siya ang sumulat sa mga napakagandang mga naisulat sa New Testament upang mapag-aralan natin ngayong gabi na ito. Ginawa ng tao ang kasamaan niya dahil sa kanyang poot. Kung makikita mo kanina, ang dahilan kung bakit ginawa nila ang kasamaan nila, silang magkakapatid, ay dahil napupuot sila sa kanilang kapatid. Ibig sabihin, masama yung intensyon. At ito ay pinahintulutan ng Diyos dahil mayroon siyang layunin. Walang masamang nangyayari sa mundong ito
na walang layunin ang Diyos. Kasi minsan sasabihin nyo, akala ko ba ang Diyos ay mabuti? Bakit hinahanya niya na marami ang mangyaring masama sa mundong ito? Kasi kung mabuti siyang Diyos, dapat mabuti yung nangyayari sa mundong ito. Bakit napakarami nangyayaring masama? May mga gera, may mga pagbomba, may mga namamatay na mga bata, mga ina-abort na mga bata, mga nare-rape na mga bata. No? Bakit napakasama ng mundong ito at pinahihintulutan ng Diyos? Kapatid, walang masamang pinahihintulutan ng Diyos na wala siyang layunin. At tandaan mo ito, lahat ng mga masasama ay gawa ng tao, ngunit sa bandang huli, ito ay para sa ikabubuti rin naman ng mga tao. No? At ang layunin ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Basahin natin sa Romans chapter 8, verse 22-30. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanlilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang sa mga oras na ito. Alam natin ito, kapatid, na ang mga problema ng sanlibutan ay narito pa rin. Namamatay tayo, nabubulok, kapatid. May mga giyera, may mga pagsubok, kapatid. May mga pagyanig sa mundong ito. May mga nalulunod sa dagat. No? May mga problema pa rin sa mundong ito. At hindi lang mga sanlilikha ang may problema, kundi pati naman tayo mga Kristiyano, tayo mga mayroong unang bunga ng Espiritu, ay nakakaranas din ng mga bagay na ito. Na tayo na may dumaraing din, no? Sa ating mga sarili. Panginoon, bakit kami nagkakaroon ng karamdaman? Panginoon, bakit ako nasa pagsubok na ito? Panginoon, bakit mo ako dinala sa sitwasyon na wala na akong pag-asa? Ano ba yung layunin mo para sa akin? Ito marahil yung ating mga dinaramdam sa buhay natin, no? Na masidhing paghihintay ng pagkupkup. Ito yung ginagawa ng Panginoon. Kung bakit tayo nilalagay sa sitwasyon na yon. Upang tayo maging masidhing maghintay sa pagkupkup at pagtubos ng ating katawan. Di ba ang pangako ng Panginoon? Sa kakaunting pagtitiis mo sa mundong ito, ano yung kapalit? Buhay na walang hanggan. Ang kakaunting pagsakripisyo sa mundong ito, ano yung kapalit? Isang katawan na hindi na nabubulok. Ito mga bagay nito ay nangyayari at pinahintulutan ng Diyos upang tayo'y masidhing maghintay sa kanyang pagtubos. At yung paghihintay na ito ay nagbubunga ng pag-asa. Basahin natin. Sapagkat tayo iniligtas pamamagitan ng pag-asang ito. Sa pag-asa natin na kahit tayo naghihirap, alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit mamatay tayo sa mga oras na ito, alam natin na hindi pababayaan ng Diyos ang ating kaluluwa. Kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin, kasama natin lagi ang Diyos. Ito yung pag-asa natin, kapatid. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat kung nakikita natin yung mga bagay na iyan, hindi natin sila nanasahin, kapatid. We won't have any hope or any faith in, kasi nakikita natin sila. No? Ang pag-asa ay sa mga bagay na hindi nakikita. Subalit kung umasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, ay naghihintay tayo ng may pagtitiis. Ang pananampalataya at ang pag-asa ay sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ito? Ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang dahilan kung bakit nais natin na tayo manatili sa ating Panginoon. Hindi sa mga bagay na nakikita natin, hindi sa mga physical na bagay sa mundong ito. Do not love the world, kapatid, nor the things that are in the world. Sabi ni John, as sinabi ni Paul sa Romans chapter 12, present your bodies as living sacrifice. Ano ibig sabihin nun? Kalimutan mo na lahat ng pag-aari mo sa buhay mo. Huwag yan ang gawin mong idolo sa iyong buhay. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang mga bagay na hindi nakikita. Sino yun? Ang Diyos. Ang pananampalataya natin kay Kristo. Ang pagbabasa ng kanyang mga salita. No? At dahil dyan, naghihintay tayo ng may pagtitiis. 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating mga kahinaan. At kung darating man yung oras na matitisod tayo, huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na kailanman hindi na siya aalis pa sa inyo. Why? Know ye not that you are the temple of the living God? Kung ikaw ay templo ng Diyos, ang Diyos mismo ay nananahan sa iyo. No?
Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Kung meron tayong mga problema, mga pagsubok sa buhay, ang Espiritu mismo ang magko-convict sa atin. Huwag kang sumuko. Huwag kang bibitaw. Sapagkat kasama mo ako. It is God. At paano natin malalaman na hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon? Kapag babasahin natin ang kanyang mga salita. At nakasulat sa kanyang mga salita na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. At kung pinapaniwalaan mo yon, ang tawag doon, kapatid, ay pananampalataya. 27. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Ano ibig sabihin nito? Kung ano ang intensyon ng inyong puso, ang witness ay ang Espiritu. Siya ang magsasabi kung ano ang nararapat para sa iyo. Ang Diyos ang sumisiyasat ng bawat intensyon na ginagawa natin sa ating buhay. Kaya nga sabi ko nga, it's all about the intentions of the heart. Yun yung sinisiyasat ng Panginoon. Kung ano yung lumalabas sa iyo. Hindi yung kung ano yung pumapasok, kung ano yung lumalabas sa iyo, kung ano yung intention mo. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. This is the sovereign will of God. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, pinahihintulutan ng Diyos. At lahat ng nangyayari sa buhay natin, mayroong layunin ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng karamdaman upang manampalataya ka sa Kanya at manatili ka sa Kanya. At kahit mamatay ka sa karamdaman na iyon, hindi nabigo ang Diyos sa iyo. Bakit? Hindi naman yun yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay naligtas ka nung nagsimula kang manampalataya kay Kristo. Hindi ba? Napakaraming Kristiyano, kapatid, ang pumunta sa iglesia ng Panginoon at ang nais na kanilang puso ay pagalingin ng Diyos sa kanilang mga karamdaman. Ngunit hindi sila napagaling. Mas marami yung mga tao na iyon. Pero bakit mayroon silang kagalakan sa kanilang buhay? Sapagkat nalalaman nila sa kanilang buhay na kahit masama yung nangyayari sa kanila, mayroong kabutihan na mangyayari din sa kanila pagdating ng panahon. Ano yung kabutihan na yun? Ito, 20. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, mabuti man yan o masama, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Ano sabi kanina? You meant it for evil. Ang sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. But God meant it for good. At sinabi, inulit ito ni Pablo, kahit masama yung nangyayari sa inyo, masama na ang trato ng mundong ito sa inyo, naging yung mga kaanak, ng yung mga kaibigan, nagkaroon ka ng problema, pagsubok sa buhay, lahat ng mga bagay na yan, huwag kayong maglala, sabi ni Pablo. Dahil ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti kahit masama pa yan. Ito pa rin ay para sa ikabubuti mo sapagkat minamahal mo siya. Ito yung kagalakan na nalalaman natin. Na kapag mahal natin ng Diyos, ano yung bunga ng pagmamahal natin sa Diyos? Ano yung dahilan, Ano yung ugat? Kung bakit natin minamahal ng Diyos? Ano yung sinabi sa 1? Dahil mahal tayo ng Diyos. We love God because God loved us. Siya ang unang nagmahal. At kung minamahal natin ang Diyos, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit kasamaan pa yan, alam mo, ito'y para sa iyong ikabubuti. Kaya nga sabi ni Pablo, kapatid, nung handa na siyang ibigay ang kanyang buhay, alam na niya na siya'y mamamatay. Anong sinabi niya? For to me to live is Christ. Pero kung mamamatay man siya, ito pa rin ay pakinabang. Isn't that positive? Ang kamatayan is negative, kapatid. Diba? Ayaw natin mamatay. This is a negative thing. Pero what is joy? Ano yung kagalakan? Na kahit negative yung mangyari sa buhay mo, kahit hindi maganda yung mangyari sa buhay mo, kahit masama yung mangyari sa buhay mo, nagagalak ka pa rin. Nagagalak ka pa rin. Masaya ka pa rin. Bakit? Dahil alam mo, kung iniibig mo ang Diyos, ito ay para sa iyong ikabubuti. Hindi ba? Ilang kapatid ang itinulog natin sa ating Panginoon. Sometimes God says yes, but most of the time, God says no.
Magagalit ba tayo sa Diyos kapag nag-no siya sa atin? Hindi. Sapagkat kung minamahal mo ang Diyos, kahit mag-no siya sa iyong mga dalangin, batid mo na ikaw ay naligtas na. At itong kagalakan na ito sa iyong puso ay alinsunod sa layunin ng Diyos. Basahin natin, sa kanila ng mga tinawag, ito'y alinsunod sa kanyang layunin. Kung ano yung nangyayari sa iyo, masama yan, mayroong layunin ang Diyos. At ano yung layunin? Ito yung comfort natin. Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. At bakit ito sinabi ni Pablo? Kasi gusto ni Pablo, dito tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na nasa mundong ito. Hindi mo lang nakuha yung motor na gusto mo, no? Or hindi ka na pinayagan ng asawa mo na magmotor kasi umuulan. Mayroong layunin kung bakit nangyayari iyon sa buhay mo. At tanggapin mo yung mga bagay na yan sapagkat ang Diyos ay naitalaga ka sa sitwasyon na yon upang ikaw ay matuto, kapatid. Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa, yung mga pinili ng Diyos nung una pa, ay itinalaga naman niya, predestined. That's the English, kapatid. Pag sinabing predestined, from the word destined, meron siyang destination, meron siyang kinalalagyan, kapatid. Hindi yung, meron siyang tadhana. Hindi yung, nakita ka ng Panginoon, ay, gulim mo na, ganahan na pala ang Sister Lisa. Ako isipan na maganakaya pala yung Sister Lisa. Ako isipan naman ng palataya ka na ako. Ligtas ka. No. Alam na ng Diyos na si Sister Lisa ay maliligtas kasi nasa kalooban din na iligtas ang tao. At itong mga bagay nito, kapatid, ang sinabi ni Pablo dito, ay tayo ay naitalaga na nung una pa upang tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yun? Banal. No? Tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo na sumusunod sa mga alituntunin. Tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo nagkaroon ng katwiran na nilais ng Diyos. The righteousness of God is in our Lord Jesus Christ. Upang siya maging panganay sa marami magkakapatid. Alam mo ibig sabihin nito? Upang tayo ay magkaroon ng otoridad. Kapag sinabing panganay, nung unang panahon, kapag ikaw ay panganay sa mga magkakapatid, ikaw ang mayroong otoridad sa lahat. At ang ating Panginoon Jesucristo ang siya na naging panganay, our forerunner in English. Ibig sabihin, naibigay sa Kanya ang lahat. Di ba sabi sa Biblia, He was given all the authority sa power and glory, mapasalangit o mapasalupa man. Siya ang mayroong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang may otoridad. Siya ang may panganay. Siya ang panganay. 30. At yaong mga naitalaga or itinalaga niya sa Kanya, ay Kanya rin namang tinawag. Yung mga naitalaga para sa kaligtasan, yung mga naitalaga para sa ating Panginoong Jesucristo, ay isa-isa niyang tatawagin. Hindi ba sabi sa John chapter 10, siya ang dakilang pastol at kilala niya ang kanyang mga pastol. At tatawagin niya yung kanyang mga pastol. Ang tawag dito is the calling one. Ang mga kanyang mga tupa. Sino yung tumatawag? Ang pastol. Sino yung tinatawagan? Ang tupa. Okay. So nakikita natin dito na ang tumatawag dito ay ang ating Panginoong Jesucristo at tayo yung kanyang mga tinawag. No? At ang kanyang mga tinawag ay kanyang itinuturing na ganap. In English, that is justified. Ano kasi yung justification? Kapag ang katwiran ng Diyos ay naipasayo na sa mga magitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito'y biyaya na nagmumula sa Diyos at ito'y hindi dahil sa iyong mga gawang mabuti. Ito'y kaloob lamang ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya natin kay Jesucristo. At yung mga na-justify, yung mga naituring na ganap, ay ano? Tingnan mo ito. Magsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Basahin natin. At yung mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano yung word na yan? Past tense ba yan? Yes. Actually, in English, and those who were justified, that's past tense, He also glorified, that's past tense. Ano ibig sabihin dito, kapatid? Mayroong plano ang Diyos. May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang layunin niya sa lahat ng mga naituring na ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay sila rin naman ay maluluwalhati pagdating
pagdating ng panahon. Yun ang pag-asang hinihintay natin. Isang pag-asa na hinihintay ng isang katawang nagbubulok na ito, kapatid. Isang pag-asa na hinihintay ng isang taong may karamdaman na kahit mamamatay siya, siya ay matutulog ng mahimbing na may kagalakan at pagtunog ng pakakak, siya ay tatayong mayroong katatagan sa pananampalataya sa ating Panginoon na siyang nagbalik upang iligtas tayo. Yun yung hinihintay natin, kapatid. At kahit anong nangyayari sa buhay natin ng Israel ni Pablo, lahat ng mga bagay ang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng lahat ba? Hindi. Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. At yung mga nagmamahal sa Kanya, ang dahilan kung bakit sila nagmamahal sa Diyos ay dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa kanila. At dahil minamahal sila ng Diyos, bibigyan sila ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag doon, kapatid, ay justification. Of course, hindi ka makapunta sa glorification kung walang pagpapabanal. At ang pagpapabanal na ito, sabi nga ni Pastor, parang steak na hindi mananatiling nakatayo hanggat hindi siya hahawakan at panghahawakan ng Diyos. Minsan ikaw ay bibitaw. Sabi nga ni Brother Jolly kanina, bumitaw siya sa Panginoon. Pero kung pinili ka ng Diyos, kahit bumitaw ka, hindi ka bibitawan ng Panginoon. At yun yung dahilan kung bakit ikaw ay babalik at babalik sa iyong Panginoon. Sapagkat kahit tayo ay natitisod, alam natin na ang Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Ito ang pananampalataya na kung anuman yung mangyayaring kasamaan sa buhay natin, kahit mamatay pa tayo, alam natin na ito'y pinahintulutan ng Diyos at may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit ba ito nasasabi ni Pablo na kahit mamatay siya, siya'y mamamatay ng may pakinabang? Hindi ba kayo nagtataka? Diba? Lahat tayo ay takot mamatay. Pero para kay Pablo, ang kamatayan ay pakinabang pa rin. Sapagkat nalalaman ni Pablo na kahit masama yung mangyari sa kanya. Anong sinabi ng Psalms 23? Sabi niya, though do I walk to the valley of the shadow of death, sabi niya, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Sapagkat alam niya, kasama niya ang Diyos. At pagdating ng araw, sabi natin kapatid na si David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan yung inaasam natin lahat. Kahit mamatay tayo, kahit masama yung mangyari sa atin, kahit sa pagmamotor ko, ma-aksidente ako, well, wag sana mangyari yun. Pero pwede mangyari yun. Or kahit bumalik man yung karamdaman ko, no? Na ako'y pinagaling ng Diyos, pero ibabalik niya sa akin, batid ko na may layunin ng Diyos kung bakit niya ginagawa yung mga bagay nito. At ako pa rin ay tatanggapin ng mga bagay nito na may kagalakan. Kahit hindi kami magkaanak, sabi ko nga, ang kagalakan ng aking puso ay hindi sa mga bagay na nasa mundo nito. Nagsimula akong naging may kagalakan sa ating Panginoon nung nakilala ko siya, nung nalaman ko, kaya pala ako nandito, kaya pala ako si Brother Yon, kaya pala ako ay narito sa kanyang harapan, ay dahil niloob ng Diyos na ako'y magparito. At kung ano man yung nangyayari sa aking buhay, ito'y kalooban ng Diyos at ito'y aking tatanggapin na mayroong kagalakan sa aking puso. Sapagkat sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti nating lahat. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung bagay na yan. Kahit masama yung nangyayari sa inyo, ang Diyos ay mabuti. Kahit nawalan ka ng trabaho, God is good. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. Kahit anong mangyari, I will sing of the goodness of God. Because I know that God is good all the time. Kasi sabi sa Biblia, lahat ng mga bagay, alam natin, ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti natin lahat. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Dito alam natin na kahit ang mundong ito ay masama sa atin,
nalalaman natin na iniligay tayo ng Diyos doon para sa kabutihan. Dahil alam natin na ang Diyos ay laging mabuti, natututo tayong magpatawad. Kahit nagkaroon ng, inutagan ka ng brother mo or sister mo, hindi na niya nabayaran, kaysa sa masakit yung loob mo na lagi mo nakikita yung sister mo na yun na may utang sa'yo, patawarin mo na. Sapagkat alam mo na kung ano man yung nangyayaring pag-aagrabyado sa'yo, may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At kung napatawad mo ang iyong kapatid, kung napatawad mo ang iyong kaibigan, patatawarin ka rin ng Diyos, hindi ba? Forgive us for our trespasses as we forgive those who trespass against us. Meron laging layunin ng Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. At bakit ito nagagawa ng Diyos sa buhay natin? Bakit ito ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Bakit siya mayroong kontrol sa buhay natin? Dahil siya ay Diyos. At tayo mga nilikha lamang. Kapag mayroong pagsubok sa buhay na para nagiging arrogante ka na sa iyong Panginoon, tandaan mo, ikaw ay nilikha lamang. Ikaw ay alabok lamang. Ikaw ay basahan lamang. At ang iyong kaharap ay isang banal na makapangyarihang Diyos. At kung magkaroon ka ng pagkaka-arrogante, pride sa iyong buhay, nagkaroon ka ng pagmamayabang sa iyong buhay, sa iyong mga nagagawa para sa iglesia, sa iyong mga nagagawa para sa ebanghelyo, naway dumating yung oras na pahabagin ka ng Panginoon. Magkakaroon ka ng pagsubok. Pero tandaan mo, kahit may kasamaan sa buhay, kahit may pagsubok sa buhay, pinahintulutan ito ng Panginoon para sa iyong ikabubuti. Bakit? Tayo ay magtiwala sa kabutihan ng Diyos lamang. Because He is good. Dahil siya'y mabuti. At ang kanyang kabutihan, kapatid, ay hindi lamang 3 years, 4 years, 5 years. The goodness of God is forever. Ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. And let us sing the goodness of God sa ating buhay. Na kahit tayo mga makasalanan, siya pa rin ay naging mabuti sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, siya pa rin ay naging mabuti sa atin. At kahit mayroong masamang nangyayari sa buhay natin, alam natin, lahat ng mga bagay na yan, ginagawa ng Panginoon para sa ikabubuti ng lahat ng mga naniniwala at nagmamahal sa Kanya. Ama, kami ay si Jose ngayong gabi na ito. Ama, narito kami, nababatid namin na Ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nababatid namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay. Nababatid namin, Panginoon, na pinahihintulutan mo ang kasamaan dito sa mundong ito sapagkat mayroong kang layunin sa bawat isa sa amin. Alam namin na ang pinakamatinding kasamaan na ginawa ng tao sa mundong ito ay yung kasamaang ginawa nila sa aming Panginoong Jesucristo. Na siya'y ipinako sa krus ng Kalbaryo. Itong kasamaan na ito, bagamat gawa ito ng tao, bagamat gawa ito ni Caiaphas, bagamat gawa ito ni Pontius Pilato, kahit gawa ito ng mga Hudyo, pinahintulutan mo itong mga bagay na ito na maipako at mamatay ang kaisa-isa mong anak sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat ito'y para sa aming ikabubuti, mahal na Panginoon. Kung hindi napako ang iyong anak sa krus, wala kaming kaligtasan. Amen. Alam namin, mahal na Panginoon, na ang mga masasamang bagay na nangyayari, alam namin na ang endgame, ang kawakasan nito, ay para sa aming kabubuti. Kaya kami mananatili sa inyo sapagkat kami ay naghihintay sa isang pag-asa na alam namin ikaw ay babalik at i-glorify ang aming mga katawan at ikay aming mga kasama habang buhay. Purihin ang iyong kabutihan ngayong gabi na ito. Lahat ay tiyami sa dalangin sa mga pangalan ng Yesus.